Magandang araw sa iyo at salamat sa pag-share mo sa amin ng isang napakalalim na tanong. Ito yung tanong na sigurado akong marami sa atin ang pinag-iisipan. Paano ba natin malalaman ang pagkakaiba ng isang tunay na tawag o calling sa isang matindi pero alam mo yun, panandali ang bugso ng damdamin? Ang mga materyales na pinadala mo, mga sipi mula sa isang aklat, tumatalakay ito sa kahalagahan ng pagkilatis, yung discernment, bago tayo sumabak sa isang misyon. Kaya ang misyon natin ngayon, susubukan nating himayin yung ideya na baka ang pinakadelikado sa panahon natin ay hindi yung pagiging mabagal, kundi, yung sobrang pagmamadali. At dyan mismo pumapasok yung tensyon. 'Di ba? Kasi ang kultura natin ngayon, binibigyan ng premyo yung bilis, yung move fast and break things na mentality. Pero ang argumento ng mga sinuri nating materyales ay kabaliktaran. Sinasabi rito na ang isang makabuluhang tawag, dumadaan yan sa isang prosesong sadyang mabagal, maingat at puno ng pagsusuri. Isang ideya na talagang kontraagos. Oo nga, parang Parang ang hirap isipin yan kasi 'di ba, madalas ang tingin natin sa isang malakas na emosyon o yung pakiramdam na kailangan ko tong gawin ngayon na ay sign na galing sa Diyos. Yun yung inilalatag na problema ng author, yung pagkalito natin sa pagitan ng personal na desire at divine direction. At hindi biro ang resulta ng pagkalitong yan. Malinaw na sinasabi sa libro na ito yung pinagmumula ng burnout, ng mga team na nagkakawatak-watak, at ng mga magagandang proyekto o ministeryo na parang paputok malakas sa simula pero mabilis ding nawawala. Wow! Ang trahedya ay hindi dahil sa kawalan ng magandang intensyon, kundi sa pag-aksyon ng walang sapat na paghahanda. Para kang nagtayo ng magandang bahay sa buhangin. So, paano natin sisimulang paghiwalayin yung dalawa? Ano ba talaga, according sa sources, ang pinagkakaiban ang impulse sa tunay na discernment? Ang ganda ng pagkakalatag nito sa aklat. Ang bugso ng damdamin o impulse, ang pakiramdam daw natin ay espiritual kasi. Sobrang tindi, may kasamang adrenaline rush. At dahil doon, humihingi ito ng agarang aksyon. Ayaw nito ng pagkaantala, ayaw nito ng mga tanong. Ah, okay. Ang logic niya ay kung galing to sa Diyos, ba't kailangan pang maghintay? Baka mawala pa yung momentum. So parang yung bugso ng damdamin takot sa mga tanong. Pero yung totoong tawag, ini-welcome niya yung scrutiny. Parang ginto na hindi takot masubok sa apoy. Eksakto. Ang paggilates o discernment ayon sa libro ay mas kalmado, mas mabagal. Naiintindihan nito na kailangan ng proseso. Bukas ito sa pagsubok at pagsusuri ng iba. May isang linya doon na tumatak talaga. Ang isang tunay na tawag ay tinatanggap ang mga tanong, habang ang bugso ng damdamin ay ikinagagalit ang mga ito. Yun. Kung may magtanong sa'yo at ang una mong reaksyon ay defensiba, baka senyales na yon na impulse ang nagtutulak sa'yo. Grabe! Tapos may binanggit din doon na napaka-powerful para sa akin. Nasa kasaysayan, karamihan daw ng mga failure sa misyon ay hindi dahil sa kulang sa passion, kundi dahil sa kulang sa formation, sa paghubog. Yes, yung pagnanais na umalis o mag-umpisa ay nauna kesa sa kahandaan na maglingkod. Napakagandang paalala na ang sigasig kahit gaano pa katindi ay hindi sapat. Kailangan itong dumaan sa isang proseso ng paghubog. Hindi pwedeng laktawan ang training. Alam mo, iyang idea ng formation, parang napaka-counterintuitive, gusto natin go agad. Pero kung babalikan natin yung mga kwento sa sources, mukhang may pattern nga na iba sa iniisip natin, di ba? Ang sabi, ang pagtawag sa Biblia ay hindi nagsisimula sa ambisyon ng tao. Hindi raw ito parang job application na nagpasa ka ng resume sa langit. Ang sabi ng author, madalas itong nagsisimula sa isang divine interruption, isang paggambala ng Diyos sa normal mong buhay. Yun! Hindi mo hinahanap pero bigla kang hahanapin. I love that, divine interruption. At ang ganda ng mga halimbawa, si Abraham hindi naman siya naghahanap ng bagong future, stable na siya sa Haran. Bigla na lang may nagsabi, iwanan mo lahat yan at sumunod ka. Si Moses, 40 years nang nagtatago sa disyerto, kontento na sa pag-aalaga ng tupa. Hindi siya nag-a-apply para maging liberator.
Tama. In fact, nung tinawag siya, ang dami niyang excuse. Oo. Maging si Asaya, nung nakita niya yung kabanalan ng Diyos, hindi niya sinabing, "Ito ako, isugo mo ako." Ang una niyang reaksyon ay, "Kawawa ako, makasalanan ako." Malino yung pattern, no? Oo. Ang Diyos ang laging unang kumikilos. At ang tao ay tumutugol lang. At madalas, yung utos na humayo ka ay nauuna bago pa man sabihin kung saan eksakto. Ang unang hinihingi ay tiwala, hindi kumpletong plano. Okay, so may divine interruption. Pero ang kasunod pala nun, hindi agad launching. May isa pang phase na madalas nating gustong skip, yung paghihintay. At dyan talaga lumalalim yung usapan. Ito ang isa sa mga pinakamakapangyarihang ideya sa libro, na ang paghihintay ay hindi nasasayang na panahon. Ito mismo ang pangunahing tool ng Diyos para sa paghubog. Tinatawag ito ng author na hidden years, mga taon ng paghahanda na malayo sa mata ng publiko. Tulad ni Jose, di ba? Akala natin yung pagkakakulong niya, parusa o delay. Pero ano ba talaga ang nangyayari sa character niya during that time according sa source? Sinasabi doon na yung bilangguan ang naging MBA program niya. Doon niya natutunan ang administration, paano mag-manage ng resources sa gitna ng krisis, at higit sa lahat, pagpapakumbaba. Makes sense. Kung dumiretso siya mula sa pagiging paboritong anak, papunta sa palasyo, baka naging arugante siyang leader. Ang kulungan ang nagturo sa kanya ng dependence sa Diyos. At si David, nung hinahabol siya ni Saul sa desierto, parang action scene lang yon sa isip ko. Pero anong lesson dun? Ang sabi ng author, yun ang crucible niya. Yung parang tunawan na nagpapatibay sa metal. Doon niya natutunan ng pasensya, paano mamuno sa isang grupo ng mga taong gala at may problema, at paano maghintay sa timing ng Diyos. Okay. Kung umupo siya agad sa trono pagkatapos siyang pahiran ng langis, baka naging impulsive king siya. The desert humbled him and prepared him for the crown. Kahit si Jesus at si Pablo, no? Si Jesus, 30 taon na ordinaryong karpentero bago yung 3 taong ministeryo niya. Si Pablo, after ng life-changing conversion niya, hindi siya dumiretso sa Grand Mission Tour. Nagtago muna siya sa Arabia at Tarsus for several years. At dito ngayon papasok yung isa sa pinaka-quotable lines sa aklat. Ang mga hindi handang maitago ay bihirang maging handa para isugo. Wow! Ulitin mo nga yan? Ang mga hindi handang maitago ay bihirang maging handa para isugo. Ang paghahanda sa mga tagong lugar, yung character formation na nangyayari kapag walang nanunood, yun ang magdadala sa iyo kapag nasa spotlight ka na. Ang paghihintay ay hindi pagkaantala, ito ay masinsinang paghahanda. Grabe! That's a heavy line. So klaro na yung individual preparation pero binibigyan din sa sources na hindi ito solo flight, 'di ba? May isa pang napakalaking elemento na madalas nating makaligtaan. Oo, at ito yung konsepto na ang pagtawag ay laging personal pero hindi kailanman pribado. Sinusubukan ng author na wasakin yung alamat ng Lone Ranger calling, yung imahe ng isang bayani na mag-isang kumikilos. Okay. Sinasabi niya na kahit ang mga propeta sa lumang tipan na parang may direct line sa Diyos ay humubog at kumilos sa loob ng isang komunidad. Ang komunidad ang nagsisilbing safety net laban sa self-deception. At meron tayong perfect model para dito sa New Testament, yung kwentong simbahan sa Antioch sa Gawa Kabanata 13. Sabi sa libro, ito raw ang blueprint. Ano ba ang mga key elements doon na madalas nating mamiss? Unang-una, kailangan nating tingnan yung context. Ang desisyon na isugo sina Pablo at Bernabe ay hindi nangyari sa isang mabilisang business meeting. Lumitaw ito mula sa isang komunidad na ang regular na ginagawa ay sama-samang pagsamba, pag-aayuno at pananalangin. So organic. Oo, bunga ito ng kanilang buhay espiritual, hindi ng strategic planning. So hindi ito basta, guys, may great idea ako. Nanggaling ito sa isang shared spiritual environment. Tapos nung nagsalita yung banal na espiritu, paano niya ito ginawa? At yan yung crucial detail na madalas nating malaktawan. Hindi niya binulungan sina Pablo at Bernabe sa isang sulok. Ang sabi sa teksto, nagsalita siya sa buong nagkakatipong iglesia. Ang pagtawag ay inihayag at kinumpirma sa publiko, sa harap ng lahat. At kahit may utos na, hindi pa rin sila nagpanik at nagmadali.
Anong ginawa nila? Ito na, yung huling patunay ng tamang proseso. Ang tugon ng iglesia ay hindi, "Sige, alis na kayo agad." Sa halip, mas pinalalim pa nila ang kanilang pananalangin at pag-aayuno. Pagkatapos noon, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa dalawa. At anong ibig sabihin nun, yung pagpapatong ng kamay? Yung pagpapatong ng kamay, ayon sa libro, ay hindi lang simpleng good luck. Simbolo ito ng kumpirmasyon, ng pagpapala, at ng pagbabahagi ng responsibilidad. Parang sinasabi ng community, kasama ninyo kami dito. Responsibilidad din namin kayo. So eto pala talaga yung blueprint. Ang komunidad ang nagpapadala, hindi lang yung tao ang basta umalis. May shared ownership at accountability. Ang bigat ng kabahagi niyan sa bahala na kayo sa buhay niyo mentality. Malaking malaki, ipinapakita nito na ang misyon ay nagmumula sa spiritual maturity at community confirmation, hindi sa personal na pag-ainip. Okay, so ang ganda nito in theory. Pero para sa iyo na nakikinig ngayon at baka nasa gitna ng pagkilatis ng isang bagay sa buhay mo, paano to magiging practical? Paano mo malalaman kung sa'yo na to? Well, the book offers this really practical 4-part checklist to help you discern. Binabanggit nito yung ideya ng pagsusubok sa mga espiritu mula sa unang Juan. Hindi raw ito tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi isang gawa ng responsableng pananampalataya. At heto yung 4 na panukat o test. Sige, ano yung una? Una, kasulatan scripture. Simple lang. Yung naiisip mong tawag, umaayon ba ito sa kalooban ng Diyos na malinaw na nakasaad sa Biblia? Hindi kailanman sasalungatin ng espiritu ang sarili niyang salita. Kung ang tawag sa iyo ay para gumawa ng isang bagay na labag sa utos ng Diyos, malinaw na hindi yun calling. Okay, that's the foundational check. Ano yung pangalawa? Pangalawa, character. Nakikita ba ang bunga ng espiritu? Pag-ibig, gagalakan, kapayapaan, pasensya sa buhay mo. Sinasabi ng libro na ang isang tunay na tawag ay hindi lang tungkol sa kakayahan o talento. Ang focus ay sa pagiging kawangis ni Kristo. Dahil ang galing mo ay maaaring magbukas ng pinto, pero ang karakter mo ang magpapanatili sa iyo sa loob. Pangatlo, at mukhang konektado to sa napag-usapan natin kanina. Oo, yung pangatlo ay community. Yung tawag na nararamdaman mo, kinikilala at kinukumpirma ba ito ng mga may gulang na mananampalataya sa paligid mo? May mga tao bang nagsasabi sa'yo, alam mo, nakikita ko yan para sa'yo. Ang sabi ng author, kung ikaw lang ang nakakakita ng tawag mo, dapat kang mag-ingat. Ang tawag na galing sa Diyos ay karaniwang nakikita at pinapatotohanan din ng kanyang bayan. Teka, dito ako may tanong. Paano kung yung community mo mismo, yung mali? O kung sila yung ayaw lang mag-take ng risk, hindi ba pwedeng maging hadlang din yung community test based sa source? That's a very real danger at kinikinala yan sa libro. Kaya ang ginamit na salita ay hindi lang basta community, kundi may gulang na mananampalataya o mature believers. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi ito ang nag-iisang test, kaya nga niyan balanse silang 4. Ah, okay. So magkakakonekta sila. Oo. Kung yung scripture at character mo ay solid, pero ayaw ng community, baka kailangan mong suriin kung nasa tamang community ka. Pero kung ang scripture, character at timing ay sablay, malamang tama ang community mo. Gets? So, kailangan tinitingnan silang 4 ng sabay-sabay. At ano yung pang-4? Yung pang-4 ay takdang panahon, timing. Binubuksan ba ng Diyos ang mga pinto sa natural na paraan o kailangan mong sipain at pilitin para lang makapasok? Ang pagpupumilit ay madalas na tanda ng bugso ng damdamin. Kapag ang Diyos ang nagbubukas ng pinto, hindi mo kailangang maging marahas. Mayroong biyaya at tamang daloy. Ang hirap i-distinguish minsan, no, kung faith ba yung ginagawa mong pagpipilit o impulse na. That's a very thin line. Pero yung 4 na test na yan, magandang framework yan para maging objective. At babalik tayo sa sinabi natin kanina. Ang isang tunay na tawag ay bukas sa mga tanong na ito. Handa itong maghintay at sumailalim sa proseso. Samantalang ang bugso ng damdamin, magagalit yan at sasabihing, sino kayo para questionin ang sinabi sa akin ng Diyos? Ang pagiging bukas sa pagsusuri ay tanda na ng kahandaan.
Bilang pagbubuod, napakarami nating napulot mula sa mga materyales na to. Ang una at pinakamahalaga siguro ay yung kahalagahan ng pagkilatis kaysa bugso ng damdamin at ang kabanalan ay hindi nasusukat sa tindi ng emosyon. Pangalawa, yung napakalaking halaga ng hidden years na ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya kundi paghahanda. Natutunan din natin yung hindi matatawarang papel ng komunidad at kasulatan bilang mga gabay at safety net. At sa huli, yung malakas na ideya na ang karakter ang nagpapanatili sa isang tawag ng mas matagal kesa sa talento. Ang galing mo, lilipas yan. Pero yung pagkatao mo, yun ang pundasyon. Kaya para sa iyo na nakikinig, ang pangunahing tanong na iniiwan ng ating mga source para sa iyong pagninilay ay ito. Sa halip na itanong, saan ako susunod na pupunta? Marahil ang mas mahalagang itanong ay, Sino ang kasama kong kumikilatis sa tawag na ito? At anong proseso ang humuhubog dito? Ang paglipat ng tanong mula sa saan patungo sa sino at paano ay maaaring magbago ng lahat. Inililipat nito ang focus mula sa destinasyon patungo sa paglalakbay ng paghubog at mula sa pansariling desisyon patungo sa pangkomunidad na kumpirmasyon. at bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo ang isang mapaghamong kaisipan. Binibigyang diin ng ating mga materyales na ang karakter ang nagpapanatili sa isang pagtatawag ng mas matagal kesa sa talento. Kung gayon, paano kung ang pinakamahalagang gawain para sa iyong misyon sa ngayon ay hindi ang pag-aaral ng bagong kakayahan o pag-attend ng isa pang seminar, kundi ang sinasadyang paglilinang ng isang bunga ng espiritu tulad ng pasensya o kapakumbabaan dyan mismo sa mga tagong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay.